Baras! Baras Rizal! Baras! Magigay tayo lahat! Magingay para kayo! Para kay Rafia! Rafia! Rafia nga pala para sa di pa kilala. Yo, what's up? What's good? What's poppin'? Ako nga pala si Rafian at nandito na naman kayo sa aking YouTube channel. Yeah! Yun, maraming salamat ulit sa pagpunta dito, sa paikitambay, at syempre sa paikisama sa aking trip. Yun, dahil sa inyo, pang episode 60 na natin. Dati parang pinaplano ko lang siyang gawin, tas ngayon meron na tayong 60 episodes. Maraming salamat sa inyo. Pero madami man o konti yung manood, tuloy-tuloy pa rin to kasi kagaya nung mismong rason pa din nung na ginawa ko tong content na to o tong trip na to is para mas ma-expose pa ako sa battle rap at para mas matuto pa ako ng mga kalupitan ng lahatan ng mundo, di ba? Pero yun, kaya tugman-tugma din tong laban na to kasi isa din to sa mga solid na hindi ko siya pwede masabing style clash kasi parang lumibel yung isa dun sa lakas ng isa na pinakita niyang kaya niya. Pero yun, wag natin patagalin pa. Para sa episode 60 ng Raf Said, panoorin natin ang laban ni MZite at ni MR Industria. Yeah. Second Sight 12, nandito pa rin. TIU Theater, Makati, huling laban na ngayong gabi. Unang event ng taong 2024. Yun, bale, napanood ko to ng live. Para sa sarili nyo at para sa lahat ng mga kasama. Napanood ko to ng live kasi ito yata yung first round nung Isa Buhay last year na kung saan kalaban ko si Sir Apok. Yun. Kaya napanood ko ng live. Alam ko judge ako dito pero isang taon na nakakalipas simula nung napanood ko to. Parang nung napanood ko siya ng live, yun lang din yung beses na napanood ko. So isang beses pa lang. Hindi ko pa siya napapanood sa video. Yun. Sa TMT VIP at sa lahat ng MCs na bumubuo ng liga, syempre flip top staff palagi. Crown, Black Manila. Yun nga pala. RJC, Hype. Shoutout sa Crown Manila, sa Black Manila. Yun. Tsaka abangan nyo pala yung parating kong merch na lalabas. Beat, branded, lahat ng tumutulong sumusuporta. Got bars palagi. Motos Battle League, Polo Battle League. At FRBL sa kanan Insane mo, Battles. representing Pasig at Leyte, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay MZite. Respeto di hinihingi, sa akin ay iniigit, pinatapo. Gate ng daliri na lang natira, wala na tong peace pagkatapos. Shoutouts nga pala syempre Crown Manila palagi, Pastry Vapors, Hype Beat, maraming salamat. Sa shoutouts sa Flip Top, sa Breadit, yan, kung nandito man kayo. Sa TPCM Macau, 100%. Syempre buong Motos Battle League, sana supportahan nyo. At syempre supportahan nyo rin yung bago naming content, Hip Camp. Yan. Sa kaliwa naman, silang Cavite represent, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay MR Industria. Nalaan ng lahat, hindi ito parinigan. Alaalay palihim, padiin ang kailaban. Kalakaran ko ang mantsa sa langit ng kaulapan. Pinagdaanan ko'y iba, kargada ko sa galawan. Rising, shoutout to Pinas, Hinilikha, Hip Top. Yun, suportahan natin yung music ng mga battle MCs din na nilalabas nila. Yun, marami din magagaling na mga MCs dyan. Yung Uprising, ang dami nilang nilabas nito mga nakaraan. Yung supportan din natin music ni MZite. Active din siya sa paglalabas ng music. Tapos yun, shoutouts din sa mga tropang Ingay Likha, yung Nocturnal Supremacy. Yun, check nyo yun. Yun, game na! Palagi, ingay lika. At shoutouts nga pala sa mga 1 Minute Luzon na kasama natin dito ngayon. Mga bagong abangan nyo sa liga. Nanalo ng coin toss si MZite. Pinili niya mauna si MR Industria. Yeah. Non-tournament battle to. Let's go. 2 minuto dapat. 5 ang hurado natin. Pakinggan natin unang banat, second sight, 12. MR. Bakit? Anong nasa isip nyo? Hiniisip nyo kung anong nasa isip ko?
Ang nasa isip ko'y wala kang isip. Letrahan mo para lang sa mga mangmang. Isa ka sa punot dulo, kaya ang teatrong pugutan ng ulo ay naging peryahang masangsang. Wala kang isip, M-Site. Masisiba ka ngayon ng sibik at kultura at agham. Sobrang liit pa naman ang bokabularyo mo at ang bao mo'y pinamamahaya na lang ng langgam. Tapos ito ang estilong kinaugalian na ginahas at gasgas na gasgas na gasgas na gasgas na gasgas na gasgas na ng marami. Ito ang inyong estilong kinaugalian na ginahasa na ng marami. Mga baduy kayo, sabi ni Rame. Hindi na dapat pang dumami ang mga nangangating mga palad, ngunit naghuhugas kamay. Kunwari, sasalaksakan kita ng maka, lumang panitikan, total wala ka namang maka, bagong nasasabi. Taimtim kitang kakatayin dyan sa lugar mong komportable. Kokonektahan kita ng morpe, mang ang kuryente ay doble-doble. At kung sasabihin mong hindi ito rekta, ay mahina na ang iyong kable. Flip-top game! 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 Kanina pa. Kaso yung tornilyo ni M-Site, kalawangin na, hindi na mapihit. Sobrang bagal ng evolusyon mo sa paglaki ng ulo, pabata naman ang isip. Sa kakarampot na salita, paikot-ikot lang, paulit-ulit-ulit. Nagtandaan at nag-idara ng mga linya, ganun ka pa rin gumuhit, guhit. Huwag ka nang umukit, hindi ka bumabakas. Pangunahing tauhan nyo, mauuna pa sa pangwakas. Nasa pulso ka magsulat. Pangunahing tauhan nyo, mauuna pa sa pangwakas. Damn, bro. Nasa pulso to magsulat. Rima ko tagalaslas. Tagatahi ka ng rima. Boses ko ang tagasastas. Taga-Cavite ako'y sa ang rima. Boses. Nasa pulso to magsulat. Rima ko tagalaslas. Nasa pulso to magsulat, rima ko ang tagalas. Tagatahi ka ng rima. Boses ko ang tagasastas. Taga-Cavite ako'y sadyang matayog aking balangkas. Na kahit ikaw ay nasa taas, aking maibababa, balangkas. May nag-iisip ng ererebat. Ipapaalala ko lang ako ang salamin. Refleksyon ako ng iyong bawat isusumbat. Titulo, shing! Kayamanan, shing! Kasikatan, shing! Karangalan, ikaw po yan lahat. Pero aklat ko ang binabasa ng kaapu-apuha mo sa hinaharap. Salita. God damn, bro. Shing! Karangalan, ikaw po yan lahat. Kayaman. Titulo. Shing! Kayamanan. Shing! Kasikatan. Shing! Karangalan, ikaw po yan lahat. Pero aklat ko ang binabasa ng kaapu-apuha mo sa hinaharap. Salita ko ang sandata nila sa mga tao mapanakit at tulad mong mapagpanggap. Nais mo silang tulungan, tumigil ka na mag-rap kasi ang sarap neto ratratin. Kasi dama ko masasama mong balak. Katawan mo'y pagpuputol-putulin at pipigain hanggang sa huling latak at ibuboro hanggang maging ganap na to na alak. Ano pang ginagawa mo dyan, Enigma? Pwede mo na tong itulak. Parang Ibuboro puputol-putulin at pipigain hanggang sa huling latak. Katawan mo'y pagpuputol-putulin at pipigain hanggang sa huling latak at ibuboro hanggang maging ganap na to na alak. Ano pang ginagawa mo dyan, Enigma? Pwede mo na tong itulak. duwit no? Parang nag-ano siya dun sa chop-chopin niya yung katawan tapos pipigain niya hanggang huling latak yung katas.
Tapos ibuburo ng ibuburo hanggang sa maging alak. 'Di ba? Ganun yung proseso ng paggawa ng alak. Tapos biglang ano pang inaantay mo diyan, Enigma, pwede mo na tong itulak. Parang pwedeng literal na itulak o itulak din yung parang ibenta. Kasi 'di ba nagbebenta din si Arik ng flip top beer, kaya tangina sobrang solid na. Yun yung mga isa din sa maganda minsan parang mapapaisip ka sa MC. Kumbaga parang doon mo kasi na didiscover yung laman ng utak niya sa mga salita niyang ginagamit. Tas yun, ang lupit kasi si MR parang yun talaga nandun siya sa sarili niyang diskarte, mundo, paraan ng pagsulat na parang nasa teatro ka talaga, kaya sobrang nakakabilib. Tapos ang galing din kasi na-appreciate na siya kumpara dati na hindi masyado. Ngayon mas natatanggap na ng tao yung estilo niya, tapos kada lalabas siya, isa na din siya sa inaabangan, kaya sobrang solid. Pero yun, sinubukan ko ipaliwanag yung mga nakuha ko nung round 1. Solid yung round 1 ni MR, pero painggan natin kung anong isasagot ni M-Site. Yeah. Magaling. Kaso ayun na yon, yung sulat mo, naging peryahan lang naman tong entabladong to nung dumating yung leon na katulad ko. Pero yan, di ba yung sa Leon? Bakit tinutukoy niya yung sa Circus Charlie ba yun? Sabi mo sa laban mo kay anong pakiramdam ng panghuling laban? Nakakabagot? Nakakainip? Ano ang kahulugan? Ito ang sagot dyan. Andito ka na sa level kung saan magkakasubukan kung tunay bang may kabuluhan o baka naman hindi lang dinadalaw ng antok kaya nagkakagulo yan. Ngayon magkakaalaman kung kaya mo bang lumikha ng ingay sa oras ng tulugan. Hindi mo ba natunugan? Ako ang pumili ng labang to para malaman ko nga mga buto mo ay matitibay talaga. Kaso dinig ko ang tibok ng puso mo na ang himigay ka ba, kaya hinihingi pa lang kita, alam kong bibigay ka na. Gusto mong malaman na Hinihingi pa lang kita, alam kong hingi bibigay pa ka lang na. kita, alam kong bibigay ka na. Gusto mong malaman ang pagitan natin, ikay lumapit, halika. Kung puno ka ng pang-uri, yung sa'kin pandiwa. Di lang basta gamit ng rima, balakarit ng sima. Di ba susukat ang talas ng dila sa gamit ng wika, kundi sa lalim ng hiwa. 10 taon na akong narito. Balakarit ng sima, uri yung sa'kin pandiwa. Kung puno ka ng pang-uri, yung sa'kin Ikay pandiwa. lumapit, halika. Kung puno ka ng pang-uri, yung sa'kin pandiwa. Di lang basta gamit ng rima. Puro siya actions, di ba? Balakarit ng sima. Di ba susukat ang talas ng dila sa gamit ng wika, kundi sa lalim ng hiwa. 10 taon na akong narito. May ilan na ring humarap sa akin na napahamak. At sa kakahanap, ang natagpuan ko ay balon. May lalim na walang lawak. Tila isang kahig, isang tukang, nakayukot, nakanganga. Nagtrabaho ng isang buwan para lang sumahod ng may mga kamaong nakasara. Gusto mo ng sunod-sunod na sapakan o kung gusto mo, sagpangan. Kaso mawawalan to ng pangalan. Dahil pagtapos, baka hindi nyo na makilala tong Ginoo sa aking kanan o kahit sa stilong Kaya yun kaliwa. yung intro ni Phoebus, di ba? Parang sa pagkakaalam ko, ganun siya mag-intro. Ang lapit nung paano niya sunod-sunod na sapakan, tas napunta sa sagpangan, akala mo wala ng direksyon, tapos biglang babagsak pa rin dun. Sapakan o kung gusto mo, sagpangan. Kaso mawawalan to ng pangalan. Dahil pagtapos, baka hindi nyo na makilala tong Ginoo sa aking kanan o kahit sa Ang lapit stilong din, no? Kasi double meaning din nangyari kasi 'di ba dito nakapwesto si
si M side sa left side. Naka-rhyme M side sa left side. Uy, gago, multi yun ah. Pero hindi, 'di ba dito napwesto si M side sa kaliwa. Tapos parang baka hindi nyo na makilala tong Ginoo sa aking kanan sa right side niya, tapos gamit niya yung kanan na pang sapak, baka hindi mo na makilala dahil sa kanan niya, di ba? Parang ganun. Lupit din, tang. Kaliwaan, alam kong mainit ka ngayon. Kada laban ay kapanapanabik ng araw. Kung apoy mo ay santel mo, ako'y palaging handa sa papalapit na araw. Kaya laging sayang lang ang mga laging handa sa may kapanapanabik ng araw. Kung apoy mo ay santinit ka ngayon, kada laban ay kapanapanabik ng araw. Kung apoy mo ay santel mo, ako'y palaging handa sa papalapit na araw. Kaya laging sayang lang ang mga naubos mong alak at usok. Balikan ang tinansya mo. Sa akin ka makipagsunugan ng baga, iiwanan kitang abo. Sunog baga, abo, alam mo. Kailan may hindi ito magiging handa sa dilubyong daladala ko. Kung hangad mo ay kasikatan, pasensyahan, hindi mo na panahon to. Mas magaling, mas may napatunayan at narating ako sa'yo. Hayaan mo lang na magyabang ako. Dahil sa oras na tumigil ang hangin, ang lagay mo alanganin at nasa mata ng bagyo. Mahilig ka sumilip sa hinaharap, tama? Hindi mo ba nasilip ang gabing to? Kung saan may nakita kang silid, paulit-ulit ang katapusan, tila inutangan niyang hindi na inimik. Tila panaginip Paulit-ulit na yung hindi katapusan, tila inutangan niyang hindi na inimik. nakapikit. Hindi makasigaw, nakatahikan niyang bibig. Sa duloy may lagusan at ako ang nakaharang, kung kaya't wala nang nakaraan. Siya ay hindi nakabalik. Pero pagbibigyan kitang panandalian, lingunin lahat ng alaala mo matapos kitang balian ng leeg. Nagkamali ka ng dinig. Wala, di na siya parang pinaano niya sa future, di na siya nakabalik. Tas papagbigyan niyang lumingon pag binalian ng leeg, di ba? Parang makakalingon ka nga naman, putang ina, no? Inaasahan mo ba'y walang humpay na panlalait at komedya? Ako ay titigan mo ng mata sa mata. Malas mo at hindi ako naparito para magpatawa. Wala akong puntong ligaw, di man bubulahaw ng tulog, walang sisinuhing iba. Laman ng sulat ko'y purong ikaw, kaya hindi lang durog, pipinuhin kita. Galingan mo. Tangina, solid, gago. Pagkakaalala ko dito sa kung paano ko siya ginudge, hindi, parang nangyari hindi na per round eh. Parang yung mismong kabuuan na ng laban yung ginudge ko. Pero sa pagkakataon to, susubukan ko. Ang galing parehas nila eh, no? Tanginang yan. Ang lupit, trip na trip ko yung ginawa ni Emar dun sa yung may nag-iisip ng ipang re-rebat, tas yung salamin siya ng reflection ng lahat ng meron si M-Site, wala siya ng ganyan, ng tight, ng titulo, tapos biglang bagsak dun sa aklat ko ang babasahin ng yung kaapu-apuan mo, yun, isa, paborito ko yun sa round 1 niya. Tas kay M-Site yung ang dami, trip ko yung Ginoo sa aking kanan, tapos yung babalian ng leeg, ganon. Pero siguro nandun pa rin sa parte na nag-a-adjust ka dun sa ginagawa ni M-Site para may ganong atake pa. Kasi hindi mo inaasahan na sasabay si M-Site kay Emar eh. Parang karaniwan kasi nang nangyayari sa ganyan sa lalo pag ang expectation mo style clash. Lagi mong may isip na paano pag sumabay si ganto kay ganyan, parang anong mangyayari, o gagamitin niya ba yung style niya para kontrahin yung style ni ganto, parang ganun eh. Pero sa round 1 siguro pwede ko siya ibigay na tabla. Kasi parehas kong nagustuhan, parehas sila may mga moment para sa akin na natripan ko. Tapos yun, meron din sila parehas parang bigla silang nag-stumble o kung ano man yun. Pero para sa akin tabla yung round 1.
Kasi nandun din yung factor na hindi mo inaasahang ganun din yung gagawin ni Emzite. Kahit ang ganda nung kay MR. Alam mo yun, basta tabla yung round 1 ko. Pakinggan natin round 2 ni MR. Oo nga naman. Pero, base sa mga narinig nyo at narinig ko sa'yo, senyales siya ng malalim na depresyon. Natural, depresyon, hindi halata. Na ganito ang itsura ng makatang malungkot sa harap ng kanya mga pinapasaya. Namamanhid na panloob na sa palabas na ito niya lang na ipadarama. At ang tanging lunas kong dala ay ang patayin ka kasi wala kang halaga. Tarantadong manipuladong akala mo ikaw ang nang mamanipula. Puna ka ng puna ng mga ayaw mong maging, di mo napupuna na naging, ganon ka na. Ganon na rin ang iyong destinasyon na gawa mo pang ikumpara. Ang ginugol mong mahabang panahon, pero hindi ka naman na iba sa iba habang sulat ko inaaral. Literatura pampanitikan. Sulat mo tinatapal sa sikmura ng kabag ng mamamayan. Magsukatan na ng kalakal, hindi neto makakwenta aking kalakalan. Magmumuka ka lang veteranong kulang-kulang at yon ang iyong kakulangan. Bunga ka lang ng sama ng loob na pinitas ni Eva at Adan. Ang kaso, bunga ka ng kamangmangan kaya hindi ka kinagatan. Itinapo. Kasi 'di ba ano 'yun? Parang fruit of knowledge ba? O wisdom basta bunga ng kaalaman 'yun tas sabay parang sinasabi niya na kay Emzite bunga daw ng katangahan kaya hindi siya kinagatan, parang gano'n. Pungkat na bulok, inugat tumayog naging ganap na puno. Pinutol sinunog inuling naging lapis na mga estudyante ayaw matuto. Pinutol sinunog, tinapungkat na bulok, inugat tumayog, naging ganap na puno. Pinutol sinunog, inuling, naging lapis na mga estudyante ayaw matuto. Nung lupit nung paano niya naisip yun, no, na naging puno ka, tapos ginawa kang lapis ng mga estudyanteng ayaw matuto. Tapos kung paano niya tinahi-tahi, di ba, parang tinapungkat na bulok, inugat tumayog, tinapon-kat na bulok. Yung bunga, di ba? Parang tinapon-kat na bulok. naging ganap na puno. Pinutol sinunog, inuling, naging lapis na mga estudyante ayaw matuto. At nang dinala namin sa pagamutan ay sinapian pala ng nuno. Alam niyo na yung kung sino, hindi ko na kailangan pang ituro. Woo! Parang lupit eh, no? Almusal muna kayo. Kaso chichirya. Pero yun, ang lapit, di ba, pagka parang sinapian daw ng nuno yung mga estudyanteng gumamit ng lapis na galing kay Emzite na ayaw matuto. Tapos, na-discover nila nung dinala sa pagamutan na sinapian daw ng nuno. Alam nyo na kung sino, di ko na kailangan pang ituro. Kasi nga, di ba, ganun yung parang tabi-tabi po, tsaka pagka wag kang magtuturo dahil nga sa nuno. Yun, tangay ng lapit. Bagkos, iduduro ng iduduro ang sulating nakasistema. Yung pantig, dinig na dinig, kapareho at kapareha. Nakakasukan at nakakasawa ang mga luto mong ibinibenta. Panlasang elementarya sa edad mo na 30, inang Emzite yan. Ang bango pa naman ang pangalan mo. Ang lansa lang pag binabanggit. Ngalan ng Serene sa gubat na nais ni Sendlock mabingwit. Kaya naman pala may buntot hasang at kaliskis. Nahuli sa sarili niyang bibig sa kakabungis-ngis. Pues magtitiis ka sa tistis na hindi nagmimintis.
pinong-pinong pang is-is, ninipis to kahit lumihis. Itong abnoy, bubuhusan ko to ng barnis. Sisilabang kita habang pinaghahataw ka pa ng arnis. At big kiss, na nagbabaga mga bakala sa katawan mo ililingkis. Sabay ipapao kita sa krus nang maalala mong ikaw si Chris. Si Christian, di ba yun yung pangalan ni M-Zite, si Christian. Yun, round 2. Meron pa din mga moments si MR na solid. Yung kung paano niya sinimulan dun sa bunga ka ng katangahan kaya di ka kinagatan. Tapos napunta dun sa puno na ginamit ng mga estudyanteng ayaw matuto. Tapos yung nuno, di ko na ituturo. Ang galing din nun. Sobrang lupit ng pag-aatahi niya ng mga salita para mabuo niya yung ideya o yung imahe na yun sa utak. Kaya ang galing. Sobrang lupit ni MR talaga sa estilo niya. Pakinggan natin yung round 2 naman ni M-Zite. Yeah. Napakahusay mo magturo. Matalim ang diksyonaryo. Kaso nagkamali ka ng turo, maghanap ka na ng matinik na albularyo. Yung mga katulad mo ng estilong panglaban, puro na lang, ako ang. Mga alanganin bagsakan, kaya isa-isa nang nakomang. Para nga pa sa sining at masabing ikay Alanganing bagsakan, isa-isa nang nakomang. higit na magaling sa kanila. Kaso nga lang kung madali lang mahambing, paano naging kakaiba? Purong Kung madali lang mahambing, paano naging kakaiba? Tagalog, pero pagkatapos ng kada ikot, sisigaw ng time. Oh, wag mo ikaila. Asa ng paninindigan doon? Nabali na yung dating di magiba. Tangina, gagamit ng mga hindi niya alam na salita. Purong Tagalog na may konting Ingles, walang isang salita. Mag-iipon na malalalim na kataga, tagpita Ingles, gamit ng mga hindi niya alam na salita. Purong Tagalog na may konting Ingles, walang isang salita. Tagalog, Ingles, walang isang salita. Mag-iipon na malalalim na kataga, tagpi-tagping pagsasamahin. Kung kaya't nagiging patapon, mali-mali pagkakasalin. Huwag nyo sa rima ibase, dapat may kalakip na imahe, kahit pa ilalim na dinali. Gato maging ibang klase, sa paggamit lamang ng tulay may naitawid na mensahe. Paggamit lamang ng tulay, may naitawid na mensahe. Tula, ay. Klase, sa paggamit lamang ng tulay may naitawid na mensahe. Galit sa mga May naitawid mababaw na mensahe. na dapat ngay magpasalamat ka na lang at sila ay yakapin mo. Isipin mo na kung wala yung mga yan, walang basihan yung lalim mo. Masisisi mo ba ang ilan na kung yun ang napili nilang daanan? Sa mata mo'y kahinaan at kapintasan, samantalang isa ka sa naaambunan ng pakinabang. Komedya ang unang tinangkilik sa liga, tama? Mga panoong hindi pa kami nahanap ni Enigma. Hindi naman kami nagtatago. Kung saan bilang pa lang ang malalalim at mga lirikal na naglalaro. Hanggang sa unti-unti nang naging pantay ang pagtanggap at hindi na nagkalayo. Ang punto ko dito, wag kang bano. Kung walang mga namuhunan, walang industriyang lalago. Matuto kang rumespeto ng pagkakaiba, wala pa tayo sa sukdulan. Hindi pa yan ang ugat ng lahat. Ito ay piraso pa lamang ng bubog sa mga umaastang mulat na mulat. O ano na, makalumang tao. Nagulat ka ba sa kaharap mong kawal? Na tila tukhang na sa panahon ng bato, biglang nilabasan ng bakal? Kaya bilisan ng hakbang ng matalisod. Magugulantang sa kasa ng bakal. Tokhang panahon ng bato, nilabasan ng bakal. Kaya bilisan ng hakbang ng matalisod. Magugulantang sa kada ikot. Nasa ulo mo ang tanda, kaya malabo yan na makalimot. Pag natapa, Nasa ulo mo ang tanda. pagkatakba, halaluhod, tapat sa bilog. Sa iiwanan kong marka, walang paghilom. Sariling wika ba? Sige, bukang bibig, bang-bang sa taga-ilog. Para saan nga ba ang lahat ng to? Ano ang nais kong iparating?
Nais kong matuto kang gumamit ng sandata na hindi nasasakripisyo ang galing. Kahit na alam ko ng lahat ng to ay baliwala, sapagkat ang tanging nais niyang gawin ay ang magpaputok sa ulo na walang gamit na baril. Yeah! Round 2. Yun, ganun pa rin naman yung kay Emzite. Siguro di lang masyadong nakukuha ng crowd yung mga ideya niya na ginagamit. Kasi paano ba? Parang yung kaiba nila ni Emar sa pag-deliver nung linya. Kasi kung paano i-deliver ni Emar yung mga linya, parang dun pa lang may wow factor na eh. Kasi kay Emzite yun, parang nasa isang tono, kaya kadalasan di na masyadong nakukuha yung sinasabi niya. Pero ang gaganda pa din ng mga ideya, yung purong Tagalog, tas bangbang sa Taga-Ilog, tapos yung walang isang salita. Pero siguro sa round 2, pwede siyang maging tabla pa rin para sa akin, o pwedeng pumanig ng konti kay Emar, ng konting-konti lang. Hindi ko sigurado. Pero yun, may ako na lang isipin sa pagkatapos. Yung round 2 yung round 2 parang pwede siyang tabla o konting-konti kay Emar. Pero pakinggan natin yung round 3 ni Emar Industria. Yeah. Yan. Malit na ito. Diyan ka magaling. Totoo naman, nakita nyo naman, di ba? Diyan ka lilibing. Diyan ka nagkaroon. Diyan ka rin aagnasen. Pero, bago ang lahat, bungo mo ay bibiyakin. Kukunin ko ang utak mo nang wala nang isipin. At ang iyong kaluluway, isisilang na ikaw pa rin muli itong magaganap. Muli ko na namang babanggitin. Tamang bara sa tamang oras sa tamang bara. Tamang tao sa tamang lugar, tamang punyal, tamang pagtarak ng industriya ang batayang panlipunan pang ng hamak. Sumisining aking letra ay nakabubuo ng imahe sa utak, kaya nga nakapagtataka. Sumisining Bakit na- aking letra, nakagagawa ng imahe. Nais mo kong gapiin. Ako ang iyong wika na dala mo kahit saang kadalhin. Nais mo kong pigilang lumago, muling gamitin at angkinin. Nais ko lang naman ay muli nyo kong mahalin. Pagkat ang alpabeto mo ay pangalan ko rin, nagkataon lang na isa kang iskwating. Ako pala si Emar. Teknikal ang material, materyales para teknikal. Espiritual, mamersonal, natural sa aking personal. Eto, nanliliit lang tong mortal. Yung susi ko'y malasusi sa mortal na mga mortal at ng mga lokal. Kaya plasma. Matagal na kitang napapanaginipan. Niyuyurakan kita habang pinapaliwanagan ng totoong kadiliman. Wala ka sa dilim, Plas. Nasa lilim ka. Kaya Paulo at Paulo, yung pangalan yung dalawa, iaalay ko sa aking ina, ibabalik ko sa Biblia. Maalam ko, hindi ito ang pangalap mo sa aking maging. Pero hindi mo kasalanan na pinili kong maging kalawakan kaysa sa pagnanasa mo sa aking maging isang bituin. Pero sa'yo ako nang galing. Kalawakan. Kaya kong higitan ang mga kaya mong gawin. Kaya kong patunayan na mas makinang ang bituin sa pinapangarap kong dilim at isa ka sa patunay. Isang bituing lumilikha para sa akin. Dilim ko ang patunay na ako ang nasa likod ng kinang ng mga humahamak sa akin. Dilim ko ang patunay na ako ang nasa likod ng mga humahamak sa akin. Dilim ko ang patunay na ako ang kulay sa mga piyesa na mga itinatapat sa akin. Pagkat ang kadiliman mo ay kaya kong yakapin. Kaya kong gunawin. Dito ko nasusukatin
At kaya wala ako sa isa buhay. Para katayin ka't hindi na buhayin. Sa aking kamay ka mamamatay, yan ang napatunayang pangitain. Patunay lang na ang pangitain ay kaya kong totohanin at yan ang pinagkaiba natin. Patunay lang na ang pangitaan ay kaya kong totohanin. Kasi yun, naano ko din yung sa, parang natripan ko din yung sa between na angle niya. Tapos parang bumagsak dun sa kadiliman. Parang si Emzite yung between, tapos siya yung dilim. Na parang kung wala yung dilim niya, hindi masyado makikita yung between. Alam mo yun? Yun, tapos yung call out niya kay Plasma, kung call out man yun. Tapos yun, naglaban na sila. Solid din na laban yun. Check nyo, na-upload na yun, alam ko. Panoorin nyo yun. Tapos panoorin nyo dito syempre sa YouTube channel ng Flip Top. Tapos balik na lang kayo dito. Pero yun, round 3. Siguro yung round 3, yun yung para sa akin, hindi mo siya masasabing mahina, pero kung ikukumpara mo dun sa tatlong rounds sa naunang 2 rounds ni MR, parang yung least favorite ko na round niya is yung round 3. Yun, although meron pa rin naman mga linya na magaganda yung imahe, yung idea, pero dahil round 3 nga, parang may chance na kayang basagin ni Emzite yun sa round 3. At yun, pakinggan natin yung round 3 naman ni Emzite. Yeah. Tapos ka na? Mali ka ng tugon. Kung sinabi kong tapos ka na, hindi yung tanong. Maniniwala ka ba kapag sinabi kong kung ano ka ngayon ay ganyan kami noon? Kaso kung gusto mong tumagal, kailangan mo matutunang sumabay sa pagbabago ng panahon. Kaso ngayon, yung estilong akala ko'y limot ko na nanumbalik. Pinagtuunan ng labis. Tandaan mong mas madiin ang sulat kapag mapuro lang lapis. Yung mga tunog magkakawangis, puro komedya, pwe! Patayan tong inoohan mo. Sumigaw ka dyan at maglupasay hanggang mapaos. Sa digmaan, hindi inaalam kung sinong may mas mahusay na panday. Ang mahalaga, sinong buhay pagkatapos. Evolusyon ka baka mo? Mahusay na panday. Ang mas mahalaga yung sinong buhay pagkatapos. Subatan sa dambuhalang alon ay lunod, lahat ay wawasakin. At ang tanging matitirang nakatayo ay yung may ugat na malalalim. Nangyari ang hindi inaasahan. Nakulong at may ugat na malalalim. Lahat mo, gaano man kalawak ang kagubatan sa dambuhalang alon ay lunod, lahat ay wawasakin. At ang tanging matitirang nakatayo ay yung may ugat na malalalim. 'Di ba, kagubatan, tas sabay pag may alon, mga mananatiling nakatayo, may ugat na malalalim. Ari ang hindi inaasahan. Nakulong at nagtigil ang mundo, binalot ng sakit at kahirapan. Pinilit na gawan ng paraan na maibalik ang mga laban. May salapi sa usapan, pero hindi salapi ang usapan. At nung nanumbalik na sa normal, kanya-kanyang pasiklaban, nagsisiga-sigaan. Hoy! Lumabas ka lang no may araw nang nasisilayan, pero nung panahon ng taglamig, kami-kami nagsilaban. Kami nagsilaban. 'Di ba? Nagsimula sa nagsisiga, tapos panahon ng taglamig, kami nagsilaban. Nagsilab. 'Di ba? Nagpainit. Nung sinasakyan mo, mutik na mahulog sa bangin dahil may problema sa pagtakbo. Nakatulala ka lang. Di ka man lang kumuha ng pangkalso. Anigma, wag naman sana. Sakali na ang industriya ay muli mang magingalo, putang ina mo, walang iba, kami-kami pa rin ang sasagip sa'yo. Malutong ba? Malutong ba? Yan ang kaisa-isang murang na isulat ko. Ngayon mo sabihin na wala akong pagmamahal sa kulturang to. Sige kayo na, mga pinakamalalim.
matalim, nakakaaliw, at mga nararapat na idolo. Di ko kailangan bigyan ng titulo pangalan ko. Yung pangalan ko nasa lahat ng titulo. Sapagkat kung ang tunay na buhay may basihan at sukatan ng husay, nagawa kong isabuhay. Isa ka lamang sa mga halimbawa. Isa ako sa patunay. At sa paglipas ng mga taon, ay may malaking pinagbago na. Nasa palaliman ka palang gumagawa na ako ng bangkat, tumatawid kabilang ibayo pa. Pero hindi ibig sabihin niya na ikay mahina. Sadyang pag hinambing lang ay tihado ka. Nagpapatalas ka palang ng talim, hinahasa ko, ibang tao na. Sapagkat matatapos din ang panahon ng pangangaso, may hangganan din ang pag-apak sa ganto. Pero kung sakaling mawala man ako, ang iiwanan kong pamana ay mga palaso. Ang desirasyon ay sa iyong tuhod. Sa Iiwanan kong pamana, mga palaso. Come on, man. Tang-inang yan. sadyang apak sa ganto. Pero kung sakaling mawala man Tapos ako, nagsimula sa pangangaso, di ba? Kasi yun, ang mga hinahasa ko, yung mga... pag hinambing lang ay tihado ka. Nagpapatalas ka pa lang ng talim, hinahasa ko, ibang tao na. Sapagkat matatapos din ang panahon ng pangangaso, may hangganan din ang pag-apak sa ganto. Pero kung sakaling mawala man ako, ang iiwanan kong pamana ay mga palaso. Ang Iwanan desirasyon kong ay sa iyong pamana ay mga palaso. tuhod, sa balikat, sadyang katawan mo ang pagbubuntungan. At yung mga bakante naman, magmimistulang palatandaan ng mga hindi ko pa napupuntahan. Ikaw ba ay naguguluhan? Ako ang bugtong na hindi masagot. Bukod tanging nasa harapan mong hindi mo abot, mali ka nang nasilip. Dito ang hinaharap. Tanong ay bakit ganto? Napag-iiwanan ka na Emar, ang kalaban mo yung dating ako. At bago matapos to, at ang mga nakikinig mag-ingay, magaling ka naman, kaso nadala sa maling palagay. Mahusay bukod tangi sa mga naging kasabay, ang pagkakamali niya lang ay lumaban sa taong anumang sining ay kayang gawing pamatay. Yeah! Flip top, second side, 12. MR Industria versus M-Site. That shit's crazy, bruh. Yun, tangina sobrang solid na laban. Basagan ng bungo, di ba? Tangina. Pero yung round 3 malinaw na M-Site yun. Yun, palagay ko yung magiging judging ko dito, ganun pa rin kung paano ako siya ginudge sa laban na to, na hindi ko na siya nung una sinubukan ko siyang i-judge per round, kaso dahil sa sobrang komplikado, sa sobrang teknikalan nung laban nila, parang ginudge ko na lang yung mismong overall performance ng dalawang MCs. At sobrang na-appreciate ko yung ginawa ni M-Site na, kumbaga, yun nga sinasabi ko nung umpisa, di ba, pag style clash, usually parang isang round sasabayan nung isa yung estilo nung kalaban niya. Pero yung ginawa ni M-Site dito, buong battle, sinakyan niya yung, tinapatan niya yung estilo ni MR. At hindi lang niya basta tinapatan, parang hindi niya lang basta ginaya yung estilo ni M-Site, ni MR, na natapatan niya pa, o siguro dun sa round 3 nahigitan niya pa, na hindi mo aasahan, kasi nga yung ginawa ding move ni M-Site sobrang tapang din, na hinamon niya si MR sa kasagsagan nung yun nga, binabanggit niya yung init nung apoy ni MR, kasi 'di ba yun, parang naglaban si MR tsaka si Zendlock, sobrang ganda din ng laban doon. Tas doon parang lalong na-boost yung pangalan ni MR. Tapos hiningi agad ni M-Site na bago pa lang kita hinihingi, alam kung bibigay ka na yon. Tas yung round 3 niya na classic shit, na naghahasa ka pa rin ng talim, tapos inahasa ni M-Site ibang tao na dahil nga dun sa Motus, 'di ba? Kaya sobrang solid. Tapos yung
iwanan kong pamana ay mga palaso. Sobrang galing. Yun yung na-appreciate ko dito sa laban na to kay M-Sight, na tinapatan niya buong round si MR sa sariling steal ni MR, na hindi lang basta palag-palag na naigitan niya. Paano kaya kung si MR yung tumapat sa estilo ni M-Sight, kaya niya? Kasi si M-Sight kinaya, di ba? Parang ganun. Kaya sa tingin ko, yung boto ko dito, ganun pa rin sa boto ko sa mismong laban. Boto ko para kay M-Sight. Yun, pero solid na laban, pukin ng ina. Napagandang laban. Yun, kung hinahanap nyo, check nyo yung Rough Said na playlist. Baka yung mga battles na hinahanap nyo, nandyan na. Tapos, yun. Ako nga pala si Raffian at itong Rough Said. I'm out, bruh.